DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules. At ngayon ay November 12, 2025. At oras na rin po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibayang dagat. Ngayon din po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Martin Romualdez at 17 iba pang congressman Bet Gisahin ng Blue Ribbon. Todo balita. Death toll kay Bagyong Uwan umakyat na sa 18. Todo balita. Tito Soto kinumpirmang inuuga sa pwesto. Todo balita. Dating Senador Juan Ponce Enrile may pneumonia, nasa ICU. Todo balita. Balita sa ibayang dagat, pagkilala sa diktador na si Suharto bilang bayani, pinalagan. Todo balita. Sa balitang lokal, lalawigan ng Pangasinan, 0 casualty sa kabila ng hagupit ni Super Typhoon Uwan. Todo balita. Bayan ng Agno hindi pa nakaka-recover sa bagyong Emong, nadali na naman ng Super Typhoon Uwan. Todo balita. Bahay ng mayor ng San Carlos at Bayambang naging charging station hub. Todo balita. Christmas Village sa Bugalyon, pansamantalang naudlot. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Sisi at Thea tumulong sa nasalanta ng bagyo. Todo balita. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang imbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap at 16 pang kongresista ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sinabi ni Lacson bago muling inihalal na chairman ng committee nitong Martes ng hapon, binanggit ng senador na ang mga kongresistang ito ay inilantad ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na umano'y nakatanggap ng kickbacks mula sa kanilang mga proyekto. Samantala, iimbitahan din ni Lacson si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na dumalo sa pamamagitan ng online meeting. Si Saldico will be extending our invitation kung po pwede siya mag-participate via Zoom, dagdag pa ni Lacson. Ayaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabakasyon ang mga lokal na pamahalaan tuwing merong bagyo o kalamidad sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghihinday pa rin ng paliwanag ang DILG mula sa mga local chief executives na umalis ng bansa sa kabila ng direktiba ng napipintong banta ng Uwan.
Giit ni Castro, pakikinggan ng DILG ang mapaliwanag ng mga lokal na opisyal at kung hindi makatwiran ang kanilang mapaliwanag ay maaari silang maparusahan. Sinabi pa ni Castro na kung naka-schedule na ang mga opisyal sa kanilang bakasyon ay magiging daan para ito ay paimbestigahan, subalit bibigyan naman sila ng pagkakataon ni DILG Secretary John Vic Rimulya para magpaliwanag kung bakit hindi sila agad nakabalik sa kabila ng kautusan na bumalik agad sila. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na nakarating sa kanya impormasyon ng panibagong pagtatangka na mapatalsik siya sa pwesto bagong pagbabalik ng sesyon nitong Martes. We hear it every now and then, talks of a possible leadership coup. It's a common kwento or story, one of two stories na meron daw lumalakad. Ganun lang, payag ni Soto ng makapanayam ng mga reporters sa launching ng bagong website ng Senado. Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. Dagdag pa niya. Hindi naman sinabi ni Soto kung ilang senador ang nagbabalak na tanggalin siya sa pwesto bilang Senate President. Umakyat na sa 18 katao ang death toll sa pananalasan ni Super Typhoon Uwan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas Region. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Chief for Administrator Assistant Secretary Bernardino Rafaelito Alejandro IV, 12 sa mga nasawi ay sa landslide sa iba't ibang lugar sa Cordillera. Samantala, 3 ang nasawi kabilang ang batang magkakapatid na kambal sa landslide sa Region 2, isa sa pagkalunod sa Region 4 o Region 5 Bicol Region at isa naman ang nakuryente sa Region 6 habang isa ang nadaganan ng bahay nito sa Catbalogan City, Samar sa Region 8. Nasa 28 naman ang napaulat na nasugatan at 2 ang nawawala. Itinanggi ng Supreme Court ang kumakalat sa social media post na umunipahayag ni Chief Justice Alexander Gesmundo tungkol sa arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, false ang mga posts at walang opisyal na pahayagan po ng maestrado tungkol sa issue. Please be advised that these posts are false. The Chief Justice has not issued any statement on this matter, anything. Base sa viral post, naglabas umano ng utos ang tribunal na kailangan reviewin ang arrest warrant ng ICC kay De La Rosa bago ito ipatupad. Binanggit din sa Peking Court na hindi raw maaring ulitin ang proseso laban kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa ICC at dapat dumaan muna sa Supreme Court bago sundin ang arrest warrant ng ibang bansa. The Chief Justice has not issued any statement on this matter, din pa ni Ting. Inihayag ni Senator Jinggoy Estrada na nasa Intensive Care Unit o ICU si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Siya ay 101 dahil sa pneumonia at napakaliit ng tsansa na makasurvive. Sinabi ni Estrada na isang reliable source ang nagpabatid sa kanya ng impormasyon. Sa kalagitnaan ng sesyon, nag-alay ng dasal ang mga senador para kay Enrile sa pangungunan ni Senator Joel Villanueva. Matatanda ang si Enrile ang nanguna sa kudita laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Enrile. Samantala, inutusan ng Sandigan Bayan na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Florendo Arias, Rogelio Beray, Napoleon Anas, Edgar Agbunag at Janet Bugayong na bayaran ng civil liability dahil sa peking repair ng masasakyan ng ahensya. Si Edgar Agbunag ay nag-plea ng guilt sa 20 counts ng estafa at 20 counts na paglabag sa Code of Conduct. Kaya natulan siya ng 495,500 at 5,000 multa kada isang bilang ng estafa. Dati siyang kinasuhan ng mas mabigat na graft at estafa sa falsification ng public documents. Nahuli rin si Arias, Beray, Anas at Bugayong noong March 2025 sa maraming counts ng graft at estafa. Natulan si Arias sa 22 counts ng graft at estafa, si Beray sa 41 counts, si Anas sa 38 counts ng graft at 22 counts ng estafa at si Bugayong sa 15 counts bawat isa. Ayon sa prosecution, umabot sa 84 million ang pinsalang idinulot
ng modus, ngunit para sa 5 akusado, higit 1 milyon lang ang civil liability base sa disbursement vouchers. Ipinagutos din ang 5,000 multa kada bilang ng estafa. Tiniyak ng Philippine National Police na patuloy silang magbibigay ng serbisyo at seguridad sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Uwan. Ang paniniyak ay ginawa ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. kasabay ng kanilang paghahanda bago pa man maglandfall ang Super Typhoon Uwan. Naka-alerto na anya ang lahat ng mga unit ng PNP kasabay ng deployment ng mga personnel para tumulong sa preemptive evacuation, search and rescue at relief operations. Bagamat 20 o 24 na police stations at 2 headquarters sa Cagayan Valley, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas ang napinsalan ni Uwan, hindi anya hihinto ang PNP sa pagdadala ng serbisyo sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, nagsagawa ang PNP ng agarang damage assessment sa lahat ng apektadong police stations at headquarters. Sa ating balita sa ibayong dagat, pinalagan ng iba't ibang sektor ang deklarasyon ng pamahalaan ng Indonesia sa yumaong dating Pangulong Suharto bilang pambansang bayani dahil sa mapaglabag sa karapatang pantao at korupsyon ng kanyang pamumuno. Iginawad ang parangal sa isang seremonya sa National Hero Day noong Lunes na pinangunahan ng kasalukuyang Pangulo at dating manugang ni Suharto na si Prabowo Subianto. Kasama si Suharto sa 10 bagong ginawaran, kabilang sina dating Pangulong Abdurrahman Wahid at pinatay na labor leader na si Marcina. Namuno si Suharto sa Indonesia mula 1967 hanggang 1998 at kilala sa maigpit na pamahalaan at mga aligasyon ng karahasan laban sa mga kalaban sa politika. Ayon sa grupong Kontras, ang pagkilalang ito ay immoral at naglilihis sa kasaysayan habang iginiit ng gobyerno na layo nilang kilalanin ang mga ambag ng mga dating pinuno sa bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal na nanatiling zero casualty ang lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng matinding pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Governor Ramon Gico III, walang mas mahalaga kaysa sa buhay at kaligtasan ng ating makababayan, ang kahandaan at maagap na paglikas ang nagligtas ng maraming buhay, pahayag nito. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRRMO, nakaranas ng storm surge at malalakas na alon ang mga baybayin mula sa Lingayen, Binmalay, Dagupan, San Fabian, dahilan upang magsagawa ng agarang preemptive evacuation. Ayon sa PDRRMO, 23 LGUs ang nagsagawa ng paglikas na umabot sa higit 8,290 na pamilya o 27,216 na individual, habang ang pinakahuling situational report ay nagtala ng 16,101 evacuees mula sa 32 municipalities at isang lungsod. Personal na binisita ni Governor Ramon Gico III ang mga apektadong residente at sinigurong maayos ang kanilang kalagayan at may mga pangunahing pangangailangan ang mga nasa evacuation sites. Samantala, hindi pa ganap na nakaka-recover ang bayan ng Agno sa pinsanang dulot na nakalipas na bagyong Emong, ay muli na naman silang sinalanta ng super typhoon na si Uwan. Ayon kay Agno Mayor John Celeste, 7 coastal barangays ang naapektuhan ng storm surge, kung saan umaabot sa 2 hanggang 3 metro ang taas ng tubig na naging sanhi ng pagbaha at pinsala sa mga kabahayan sa coastal areas. Ayon, ang mga apektadong coastal barangay ay Barangay Aloleng, Baruan, Buboy, Barangay Gayusan, Barangay Makabubuni, Magsaysay at Tupa. Nailikas naman ang may 100 pamilya o kabuang mahigit 400 individual sa mga evacuation centers. 25 bahay ang totally damaged sa 3 coastal barangay. Sinabi pa ni Celeste, bagamat super typhoon itong si Uwan, mas matindi pa rin ang pinsala na idinulot na nakalipas na bagyong Emong. Storm surge o biglang pagtaas ng tubig sa dagat ang sanhi ng pinsalang dala ng bagyong Uwan na umabot hanggang kalsada ang makapal na buhangin. Ayon daw sa mga matatanda sa lugar, ngayon lamang daw sila nakaranas ng ganitong klase ng pagtaas ng tubig sa dagat. Samantala ngayong araw, November 12, agad na magpapatawag ng pagpupulong ang alkalde upang may sagawa ang RDANA o Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Nakatakda rin ideklara ang state of calamity sa nabanggit na bayan.
Naglabas naman ng memorandum order ang opisina ng University President ng Pangasinan State University kung saan nakasaad dito na walang work and class at klase ngayong araw, November 12. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon na i-assess ang mga facilities na damage nung Typhoon Uwan at kung anong rehabilitation ang gagawin. Samantalang maraming mga local chief executives ang naglabas kahapon ng suspension ng klase ngayong araw. Pansamantalang naudlot ang sayang dulot ng Christmas Village sa Bugalyon dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Dito sa Bugalyon, may pinakamaagang Christmas Village na inilawan bago pa sumapit ang araw ng undas, ngunit nasira ng bagyong Uwan. Ayon kay Bugalyon Mayor William D., may ilang Christmas decorations na natumba at nasira, kaya't kailangan baklasin muna, ayusin at i-check ang mga wirings. Kwento ng alkalde, simula ng pailawan ng Christmas Village, hindi lamang mga taga-Bugalyon ang namamasyal, kundi maging mga taga-kalapit bayan ay dumarayo sa Christmas Village na matatagpuan sa Municipal Park sa harapan mismo ng munisipyo ng Bugalyon. Kinagigiliwan daw ng mga bisita ang artificial snow na kalintulad ng Christmas Village sa Country Club sa Baguio City. Buhay na buhay rin daw ang negosyo. Maraming food stalls, mga nagtitinda ng balot, mais, ihaw-ihaw, shawarma at mga street foods. Ayon pa kay Mayor D, kapag natapos na ma-repair ang mga damaged na decorations at maganda ng panahon, muli nilang pailawan ang Christmas Village. Naglabas din ng advisory ang Civil Service Commission Field Office Western Pangasinan base sa Executive Order No. 86-JVC Series of 2025 na inilabas ng Municipal Government ng Lingayen kung saan suspendido ang trabaho sa mga opisina sa Lingayen. Ang mga aplikante para naman sa March 8, 2026 CSEPPT na may appointment sa ngayong araw, ito ay i-accommodate sa 14 to 24 November nitong November para lang sa weekends at kung deklarado ang holiday. Samantala, dagdag sa advisory, hindi na kailangan na kumuha ulit ng bagong appointment ayon sa Civil Service Commission. Kasunod ng pananalanta ng Super Bagyong Uwan kung saan isa ang lalawigan ng Pangasinan sa nakaramdam ng matinding hagupit ng hangin, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng relief goods assistance sa mga residenteng higit na naapektuhan alinsunod sa utos ni Governor Ramon Gico III sa tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa bayan ng Lingayen, ang mga pamilyang pansamantalang inilikas sa Narciso Ramos Sports and Civic Center at mga inilikas sa Municipal Evacuation Centers ay nabahagian ng relief goods, relief food packs tulad ng bigas, mga dilata at kape. Habang bumalik na ang makaramihan sa kanilang mga tahanan para makapaglinis at makumpuni ang ilang nasirang kagamitan dahil sa paggasagasa o pagragasa ng tubig, dagat, bunsod ng storm surge ng kasagsagan ng bagyo. Bukod sa bayan ng Lingayen, tumanggap rin ng relief goods assistance sa mga apektadong pamilya sa bayan ng Mataram. At bukod sa mga pinamahagi relief goods sa lalawigan, lumibot din sa ilang mga bayan ang gikusina para makahigop naman ng mainit na arroz caldo ang mga nasalanta. Tinungo ng feeding team ang mga bayan ng Mangaldan, San Jacinto, San Fabian, Pusurubio, Alaminos Evacuation Center at Western Pangasinan District Hospital sa Alaminos City. Kung ang ilang bayan ay nagdeklara ng walang pasok ngayong araw, sa bayan ng Bayambang, ang declaration naman may pasok na ngayon, Wednesday, November 12. Ayon sa advisory ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, may pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong bayan. Gayun din, magre-resume na rin ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Balita pa rin sa Kapitolyo, tuloy-tuloy na rin ang clearing operation sa paligid at mga daan papasok ng Kapitolyo matapos ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Dahil sa tuloy-tuloy na paglilinis, inaasahang makakabalik sa normal na sitwasyon at regular na serbisyo ang lalawigan ng Pangasinan para sa mga Pangasinense matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Pinangunahan ni na Premier Volleyball League star Cici Rondina ng Chocomucho at Thea Gagate ng Sus Coffee ang pagkalap ng pondo para sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu City. Nagpost sa social media si Rondina upang manawagan ng pagkakaisa upang tulungan ang mga naapektuhan ng bagyo. Nais ni Rondina na makalikom ng pondo para sa pagkain at tubig ng mga nasalanta, partikular sa Barangay Estaca na malapit sa karagatan. Umabot na sa mahigit 200,000 ang nalikom ni Rondina na gagamitin nito para makabili ng bigas, dilata, kape, noodles at iba pa. Ganito rin ang panawagan ni Gagate na may mga kamag-anak sa Talisay, Cebu na lubos na naapektuhan ng bagyo. Samantala sa basketball naman, umaasa si Gilas Pilipinas head coach Tim Coe na makakasama si naturalized player Justin Brownlee sa oras na magsimula ang ensayo ng tropa sa susunod na linggo. Nakatakdang magsimula ang training camp ng Gilas Pilipinas sa November 17 bilang paghahanda sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sumanyang kabuuan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Kantabay natin sa technical side si Richard Landayo. Oras po natin, ganap na alas 5:26. DWIC. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:29. Welcome sa kalumbahagi po natin programa Todo Balita at Komentaryo. At kami po yung matagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ito po yung update mula sa Pangasinan PDRRMO. Inilabas nila ito kagabi, alas 11 ng gabi. Ang sabi po dito, ang lalawigan ng Pangasinan is no longer under any tropical cyclone wind signal. Ayan. Maraming salamat naman. At wala ring gale warning, pero paalala po sa mga mangingisda, bagamat wala nakataas na gale warning sa ating lalawigan, ayan, ito lang, ngayon lang alas 5 inilabas,
Bagamat wala nakatas na gale warning sa ating lalawigan, inaabisuhan po ating mga isda na mapanganib pa rin na maglayag dulot ng posibleng pagbabago sa kondisyon ng karagatan, dulot ng sama ng panahon. Kasi inasahan daw na yung malakas na alon maring umabot ng 3.5 na metro yung alon. Yun, As of, delikado. Yan, kahapon nung pumunta kami sa Tondaligan para maglinis doon sa pwesto namin, malalaki pa rin ang alon. Tapos ang kulay ng tubig, brown. Ito po yung mga umagos na tubig. Mga putik galing na rin sa taas. So brown. Ang kondisyon ng Tondaligan Baywalk, kagaya nung mga nakaraan kung saan nagkaroon ng storm surge, ganun din ang taas ng ng buhangin sa Baywalk. So sabi nga ay matagal na rehabilitation na naman to. Lalo maraming mga malawak ang effect ng Typhoon Uwan dito sa lungsod ng Dagupan plus syempre sa iba pang mga lugar. Buti dyan sa Baywalk yung pero yung sa Agno nga report nga natin kanina hanggang kalsada yung yung inabot ng ng kapal na buhangin. So yun yung kanilang tinatanggal ngayon. Yung sa naman sa Tondaligan, yung kwento ng ibang taga ron, abot ang tubig hanggang sa may lampas ng kalsada. Pero ito yung alon, balik naman siya kaagad. Pero ganun yung hampas. Pero yung nakita din natin yung opisina ng Senro, DNR Senro, kahapon talaga naglilinis din sila kasi malapit sila sa nakaharap sila mismo sa dagat and a few meters away lang. Tapos yung mga nabasa natin na isang church, nagpaparescue sila, doon pala sa bandang likuran nila yung nasabi at may mga matatanda at mga bata na ni-rescue doon. Yung tubig nung araw na yon, bumaha talaga agad sa sa Bunuan. Bunuan Katakdang at yun nga yung nakita nga natin unpassable kaagad yun. Grabe. Kaya ito yung mga announcements ng Pag-asa na napakaaga, di ba? Na posibleng ganito yung height ng storm surge, 3 to 4 meters. Kanda, yun nga yung nangyari. At sa kwento ng mga police doon sa PNP Maritime na nasa CDRRMO building sa Tondaligan, talagang lampas nung I Love Tondaligan, mas mataas pa. Marker yung pangalan nito, yung alon. Pero sabi niya, di rin namin maintindihan. 11:00 ng gabi, kasagsagan ng napakalakas na hangin at saka ng ulan. May mga lalaking dumating. Ano kayang purpose nila? Kaya pinaalis namin sila, pinagbawalan na pumasok. Baka ang target nila yung mga pwesto doon. Kasi 11, lakas ng pupunta sila doon. Ano yung purpose nila? Manood ng storm surge? Sabi nga nung yun nga, na-interview nga natin sa Agno si Mayor Jan Celeste, sabi raw ng mga matatanda doon, lakayakon, pero ngayon lang daw sila naka-experience ng ganong klaseng pagtaas ng tubig. Pero by the way, kung ilang araw po na ang anunsyo ay walang pasok, wala pa rin po pasok sa ilang mga lugar, pero ang babasahin natin ngayon ay ang may pasok dahil mas marami pa rin po ang walang pasok. So may pasok na sa Alaminos City, Agno, Sabani, Bulinaw, Burgos, Dasol, Mabini, sa 1st District. Sa 2nd District, wala pang pasok lahat. Sa 3rd District, may pasok na sa Bayambang, Kalasyaw, at Malasiki. So, wala pang pasok sa Mapandan, San Carlos City, at Santa Barbara. Sa Santa Barbara P. School at saka hanggang Senior High School ang pasok. Sa District 4 naman, may pasok na sa San Jacinto. Sa Dagupan City, ang walang pasok ay kindergarten at saka Senior High School ang walang pasok. College meron na. Sa Manawag, Mangaldan, San Fabian, all levels walang pasok. Sa District 5, may pasok na sa Alcala, Bautista, Binalonan, Urdaneta City at saka sa Villasis. Sa District 6, may pasok na sa Natividad, San Quintin at Santa Maria. Iyon. Kasi nga nagbigay na nga ng utos ang provincial government na localize tawag na doon? Suspension. Yung nakita ko, nabasa kong advisory ng LGU Tayug, ang dahilan kung bakit yung suspension ay marami pang lugar ang wala pang kuryente.
Doon dyan sa Tayug. So, ibig sabihin, hindi lang Tayug, ganun din sa ibang lugar, dyan sa 6 na distrito ng Pangasinan, na matindi ring naapektuhan nung malakas na hangin na dala ni Typhoon Uwan. Grabe yung ano na yun, grabe yung gabing yun. Para siyang bangungot. Dasal mo sana huminto na yung mangisiw na napakalakas na hangin na may kasamang ulan. Buti na lang, sabi nga nila, buti na lang, hindi nagsabay yung malakas na hangin at saka yung ulan. Otherwise, hindi mo ma-imagine kung anong mangyayari. Pero that time, from 10 p.m. to hanggang madaling araw, kasabay naman nung high tide. Kaya ganun katindi, high tide pala, syempre yung mga malapit sa dagat, storm surge. Kaya ganun kataas yung tubig, baha. Yung sa loob nga ng bahay namin talaga, yun yung pinakamataas na pagbaha na naranasan namin. Kasi dito itong si Uwan, ang dala niya kasi is storm surge, hindi talaga yung malakas na hangin. Kung i-compare natin sa mga nakalipas na bagyo, naging OA yung natin, yung takot natin, which is wala namang masama doon dahil talaga maghahanda ka. Pero mas malakas pa rin yung mga nakalipas na bagyo noon. Hindi ko na makaalala kung anong pangalan na talagang ang ingay, akala mo merong tumatawag sa labas at talagang mararamdaman mo yung mga pintuan, talagang bintana, talaga, kumakabog. Kumakalampag siya. Pero yun, nakabukas pa yung bintana ko kasi mainit. Oo, pero yung sa amin talagang malakas. Ramdam yung lakas ng hangin. Hindi lang dahil kinakalampag hindi lang bubong namin, kasama yung ceiling, kasama yung braces nito. Nagdedelikadong lilipa rin ng buong buo. Kaya anong oras na yon? Pasado 12:00, 1:00. Nagpupukpuk pa kami ni Mr. Y. Siyempre, assistant ako, para naman itali kung ano pa yung pwedeng lagyan, konting support, kesa naman bago matuklap yung buong ceiling. Plus, napakadilim kasi brown out ang buong Dagupan, ganun din ang ibang lugar. Yung sa iba kinabukasan sa panawagan nila Decor o kaya St. Pelco, switch nyo na yung ilaw. Pag ganung mapagkakataon, intindihin po natin na ang kaligtasan ng lahat ang iniisip po ng mga power companies. At meron pang mga gumawa pa ng mga nakakaalarmang mga posts. Ayun nga, sinabi nga, humihingi nga ng tulong dahil marami na raw na kuryente, mga bata. Kuryente pala yung news na yon. Yung pala kuryente yung news na. Kasi nung una ko nabasa yon, hindi ako maniwala na merong mga nakuryenteng yung possibility na may nakuryente talaga. Kasi anong oras na yon? At kasagsagan na ng bagyo, nasa labas yung mga bata. Parang ayun din, sabi ko, bakit napaka-imposible na may mga bata pa sa labas. Bakit mga bata? Anong ginagawa ng mga bata sa kalsada? Pero yun nga, kasi kapag kabalitang mga ganon, yun pa rin. Kailangan mo talaga i-verify. So yun, nung wala pa rin, araw na, ang dami pa rin natatanong, pero wala na. Kasi pagka ganyan mga balita, talagang mabilis kumalat Pero yun, parang 1 tao, 2 tao, ang gumawa lang nun. Hindi ko pa na-check kung meron pa yung yung page nila, baka wala na rin, baka natakot na rin. Tapos yun nga yung naranasan natin na kinabukasan, nag-program ako ng Lunes 30 minutes hanggang 5:30 meron pang internet. Then after that, diretso wala na, pati yung mga data, wala na. Parang kahapon lang yata medyo lumakas. Kahapon lang medyo lumakas yung yung nagkaroon at lumakas ang internet. Tapos nung kinabukasan nung malakas na bagyo, walang tubig. Walang supply ng tubig. Yun ang matindi. Nagkasabay-sabay na, walang kuryente, walang tubig. Siyempre yung mga pumping stations kailangan niya ng kuryente, tapos walang internet. Yung mga pagkakataon na gano'n o yung mga sitwasyon na gano'n, napakahalaga ng internet kasi yung communication. Nagsahod yung mga drum, nilinis. At gumawa talaga ng inayos yung alulod para hindi sayang yung tubig, ulan, bagyo. Ang kapatay, batik na dagom may kin. Yung alulod niya. Yung alulod niya. Improvise alulod. Kaya walang tubig. Pagkagising, walang tubig. Samantalang before noon,
i-invite kami ng ng mga kapitbahay na yung mga kapitbahay, kumuha na kayo ng tubig ninyo habang habang may kuryente pa. Kasi inasahan naman na mawawalan talaga ng kuryente. Pagkagising namin, kami ang walang tubig. Pero ito naman mga kaibigan, ang ating probinsya ay naglabas na ng Provincial Resolution number 934-2025. Ito, adopting Proclamation number 1077 and declaring the province of Pangasinan under state of calamity due to the effects of Typhoon Uwan o ang international name niya ay Fung Wong. At ito po ay nakasaad dito as the provincia, based on the initial situational reports and rapid assessment of PDRRMO, numerous local government units experienced severe flooding. Talagang talagang severe pero mabilis. Mabilis naman siyang nawala kumpara sa mga pagbaha ng mga nakaraan. Ayan, destructive storm surge, inundation, displacement of families, isolation due to impassable roads and interruption of water and power services, and substantial disruption of public health, safety, and essential government functions. So, along, asan na yung the provincial government, Provincial Governor Ramon Gico III, upon receipt of the recommendation of the PDRRMC, has endorsed to the Sangguniang Palalawigan for the immediate declaration of a state of calamity in the entire province of Pangasinan. Ayan, to enable immediate response and facilitate humanitarian relief and rehabilitation efforts. Signed the Sangguniang Palalawigan Resolution, syempre pirmado ito ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, tugon sa panawagan naman o hiling ni Governor Ramon Gico III. Noong una nagtaka ako, sabi ko, bakit kailangan pa magpasa ang probinsya? Meron na nga yung national government. So, ganun pala yun, kahit na nagpasa ng national government, magpapasa pa rin ng provincial government ng kaparehong parang adapting yung ng national government. Tapos, yung mga municipalities, magpapasa rin actually, ng kanilang mga state of calamity declaration. Yun din yung reaction ko. Bakit kailangan magpasa ulit ang Sangguniang Panlungsod ng Dagupan? So, ito yun. Yun yung explanation. Kaya lang, ang Sangguniang Panlungsod naman, 3 beses na itong every bagyo, nag-declare sila ng state of calamity. Pero, yung last, sabi ko, hindi ba meron pa, parang existing pa yung state of calamity, daw nila, Terminate para makapagdeklara ng panibago. Meron pa lang na dapat merong tawag nito para termination. Kumbaga sa mag-declare na ngayon kung meron pa susunod na bagyo, parang extension, kumbaga, para hindi na sila mag-deklara ng panibago. O kasi nung mga nakaraan, meron yung declaration nila ng state of calamity, may it be local o kaya provincial. Meron yung nakalagay na doon kung ilang buwan o 6 months. Expectation ng rehabilitation works na masasakop yung buong na yon, mga buwan. Pero ito nga, pagkatapos ng declaration ng national, ito naman sa probinsya. At meron ding mga nauna ng declaration ang mga ibang local government units. Ang purpose kasi nila ng pagdeklara nga ng state of calamity para nga magamit nga nila yung pondo para pagbigay ng anggarang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa Agno naman, ngayon pa lang sila din magpapasa ng state of calamity. Although yung mga evacuees nila, tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng tulong dahil nung bagyong Emong ay bumuhos ang napakaraming assistance o tulong sa kanilang bayan, kaya marami pa raw stocks. Sabi ni Mayor Jan na yun yung ginamit nila ngayon pagpapakain. Siyempre papakainin lahat yung mga tawag nito, yung mga evacuees dun sa mga evacuation center na may 100 pamilya yan mula sa mga coastal areas. Ayan, kasi talagang affected lang yung mga nasa coastal areas na tinamaan po, nadali po ng storm surge.
Okay, kung yung, di ba yung balita kanina dito sa lungsod ng Dagupan, meron ding declaration na meron ng pasok yung wala lang pasok ay kinder Hanggang senior high school. hanggang senior high school. May pasok na. Walang pasok. Walang pasok. Dahil maraming bahagi pa rin po dito sa ating lungsod ang underwater at ang kawawa po syempre yung mga yung mga classrooms. At ang PSU meron tayong nakitang affected din. Hindi lang yung Lingayen campus, kundi ganun din yung iba pang lugar. Dahil naman sa storm surge, inabot sila. Like for example, etong PSU Lingayen, napakalapit po nila sa dagat. At saka, yung epekto ng storm surge, wala hong pinipili yan. Sasabihin nila, kasi tinanggal yung mga puno sa Capitol Complex, Kandalaman. Yung effect po niya, it's very wide. Lahat ng coastal areas, naranasan yung storm surge na napakataas yung alon. At yung epekto nga po niyan ay malawak, marami ang naapektuhan. Actually, mas pa nga ngayon para nakikita nga nila importance nga ng yan, breakwater ba o yung seawall na kahit papano makakapigil ng konti. Pero yon ang PDRMO nagpapasalamat sa mga kapitbahay at voluntaryo na bukas ng kanilang tahanan para sa mga lumikas at sa mga nag-abot ng tulong at relief goods sa mga nangangailangan ng inyong kabutihan ng tunay na lakas ng ating bayan. Pagka ganyan naman kasi yung mararamdaman mo ito, ano yung pwede mong maitulong kapag ganitong panahon ng kalamidad. So ang SM din nagbukas din ng yung kanyang parking lot. Buti nakakuha kayo ng slot. Inagahan ko. Yung sinabi nilang 8. Andun na ako ng Saan kayo nakapark? Sa dulo. Tapos ginawa ko, pinicturean ko kasi sigurado hindi ko matatandaan. Kasi malawak yung parking space dun sa roof deck. Kasi dun ka nga sa taas nga maghahanap. Tapos nung balikan ko, buti na lang pinicturean ko, pinahanap ko sa mga security guard kung saan yung area na yun. Doon daw ako doon sa pinakadulo. Doon sa Hindi ko rin... kung yung pagpaakyat na ganyan, pwede kang dumiretso at lumiko sa kanan or liliko ka sa kaliwa. Papunta na sa dulo yun. Nakadulong dulo. Tapos, hindi ko rin alam kung paano palabas. Pero yun naman yung CSR, corporate social responsibility, hindi lang ng na ginagawa, hindi lang ng SM malls, kundi ganun din ng ibang mga ng mga malls. Ino-open nila yung kanilang mga parking space free overnight o kaya umpisa ng maaga, tapos yung iba naman nabubukasan nila yung loob mismo ng mall para dun sa ibang parang evacuation center. Sa Rosales. Latag na sila sa flooring, dala na lang ng ini-imagine ko nga yun sa Rosales, sinoffer yun yung mga gustong sumilong pansamantala, bukas nga yung kanilang bukas yung premises ng ng SM Rosales. At yung yung parking din, meron dito sa Tagatubong. Saan daw ako nagpark? Sabi ko dito sa SM, siya pala nagpunta rin SM puno na. Nagpunta siya ng SM Urdaneta, puno na rin. Kasi maaga yung announcement ng mga malls. Lahat ng SM dito sa Pangasinan, maaga yung kanilang announcement. At saka, free charging, pag open ng kanilang mall, ang nakita ko, kung gusto mong mag-charge, magdala ka ng extension mo. Kasi limited yung mga slots . Usually, dun sa isang space, 2 lang yung saksakan. Nagsidala ng ng extension, andun na lahat. The cellphone, yung mga chargeable na mga maliliit na electric fan, meron pa. Kung ano-ano na yung dala nila. Yan. Yung mga munisipyo, naging halos lahat naman ng mga munisipyo, lahat ng mga LGUs naman, binuksan yung yung kanilang munisipyo para gawing charging stations. Pero mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Ganap na po 5:49. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club.
Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ed panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:51, 9 minutes before 6 o'clock. Ayan, pagbati muna, good morning kay at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng. Kumusta po kayo dyan? At mga kababayan po natin na malapit sa mga coastal area. So far, kumusta na po kayo? Yung isang nadaanan namin kahapon pa uwi dito sa meron siyang store malapit sa BJMP. Kalamor, nuhugasan nila yung mga paninda nilang mga soft drinks at saka yung iba pa, yung talagang tubig dagat yun. Kasi malapit na malapit sila. At saka yung iba naman yung magamit. Buti na lang dun sa amin kahit papano na itaas. Every night naman pag uuwi yung karamihan sa gamit namin na itataas. Kaya lang yung ref, medyo yung taas niya kulang. Okay, kapag ganito pong pagbaha, inasahan po natin ano yung mga sakit na pwedeng mga sakit. Leptospirosis, ubo-sipon. Leptospirosis, sipon, lalo yung akala mo walang ulan, tapos lalabas ka, umaambon, tapos feeling mo hindi ka tatablan kasi ambon lang naman. Ayun. Parang si SY yun. Biglang kakatihin yung lalamunan. So, ang MLSQ Medical Clinic sa Malasiki, meron silang post. Naghalog sila ng libreng pangontra sa leptospirosis para sa mga edad 21 pataas. Magdala lang daw kayo ng inyong ID. Ayan. At pumunta na rin kayo sa mga health centers po natin. Dahil baka naman meron silang mga stocks naman para sa leptospirosis. Yan. Yan yung kailangan natin ngayon. At paglilinis pa rin, start na rin po ng paglilinis natin ngayon dahil nga pagka ganitong panahon ang susunod din dengue. Ayan. Dahil yung mga tubig-tubig na mga nag-stuck dyan, mga stagnant water natin, simulan na rin po nating maglinis para kahit papano naman ay maiwasan pa rin. Hindi mo man hindi mo man mapigilan ng todo, at least kahit papano makagawa pa tayo. Prevention is better than cure. Nga, palagi. Okay, ito po yung announcement naman ng Central Pangasinan Electric Cooperative kahapon, Senpelco. Ang sabi po nila dito, as of November 10, energize Senpelco substations as of November 10, 1:50 p.m., Malasiki, San Carlos, Bayambang, Bautista, Alcala, Bugalyon, Binmalay, Lingayen, mga Terem in Urbistondo.
energization of the lines connected to the above-mentioned substations is now radiating up to the farthest points of our distribution lines. However, areas with damaged lines remain isolated for further inspection and repair for safety purposes. Meanwhile, sabi pa rin po ng Senpelco, the Labrador and Mangaldan substations are still isolated pending assessment of damages. So ang sabi po ng management ng Senpelco, thank you very much for your kind understanding and continued support to Senpelco. Malawak po ang sakop ng Senpelco. At saka yung damages matindi, hindi lang yung sa sakop ng Senpelco, kundi ganun din. Sakop ng Decorp, sakop ng Panelco 1 at saka Panelco 3. Ayan, meron yung balita kanina, 'di ba, na yung mga mayors na wala sa panahon ng anong tawag ito? Bagyo. Ay mukhang merong dapat silang sagutin. Kailangan nilang magpaliwanag sa DILG kasi meron na palang kautusan na dapat umuwi, bumalik sila kagad. Yan. Sa Mangaldan naman, kabali yan, may kuryente na daw ba sa inyo? Yan, patuloy pa rin daw yung efforts na sinasagawa pa rin ng Senpelco Mangaldan. Pero napakadelikado rin ng ang hirap din ng trabaho nila. Trabaho ng mga linemen. Parang yung kasagsagan ng bagyo, may live post ang may post ang Senpelco na yung kanilang linemen andun. Iniilawan, may inaayos dun sa taas yung parang may kable na sumabit na dun sa bandang taas na bahagi ng puno. So ganyan po yung ating mga linemen, yung electric companies and cooperatives. Minsan sabi nila, walang sumasagot sa may mga nabasa tayo dito sa Dagupan, Decorp. Walang sumasagot. Pag ganun po, busy na lahat. Kumbaga loaded na sila. Pati mga operators pa, naka-alert po yan. At saka hindi nila kayang puntahan lahat ng sabay-sabay. Lalo na pagbaha. At wala na rin silang parang sumagot kasi nga busy sila lahat. Or halimbawa, ilan lang naman yung linya, 2-3 ang linya, ang tatawag ay 5 po. Paano nga nila masasagot lahat yung mga yan? Maging yung mga yung pong ating kaya po nagsasagawa ng tinatawag na preemptive evacuation. Yun yung mga kasi nga sinasabi nga nila, pinupwersa talaga silang lumipat, mag-evacuate kasi nga yun. Pagka nababahan na sila, hihingi sila, tatawag sila ng magre-rescue. Yung mga rescuer may buhay. May buhay din. Plus syempre yung limitasyon ng kanilang movement, lalo na pag ganyang mataas na yung tubig. Syempre yung kailangan i-consider din yung kanilang kaligtasan. Yung si chief ng Poso ng Alaminos, kapag preemptive evacuation, ang sinasabi daw niya, anong gusto nyo? Evacuation, presinto, o cremation? Kasi yung possibility nga ng yung mangyayari sa kanila. Meron naman yung isang lugar sa Cebu, galit na galit yung mga netizens at mga tao sa yung reaction nila kasi ang sinabi niya, double meaning yun eh. Anong mas importante? Kayo? Kasi may syempre mga fur babies, may mga alagang kayo, yung buhay nyo o yung hayop? Mas importante yung buhay nyo kesa yung mga hayop. Palagay ko double meaning eh. Mga hayop na ayaw lumikas. Yung mga taong ayaw lumikas. Siya ron nabully siya doon. Galit na galit naman sila sa reaction nila. Pero sa tingin ko, ang pinapatamaan niya, yung mga matitigas ang ulo, na ayaw lumikas. Or importante naman talaga, mas importante yung buhay nga naman nila. Primarily, mas importante talaga, priority, yung buhay ng tao. Nga pero yung mga nabasa natin, pag ganyan, sabi nila na andyan na pataas na yung tubig, mas maigi, tanggalin nyo yung sa tali yung yung mga aso kasi kaya nilang or bitbitin na nila kung hindi nila mabitbit, basta hindi siya nakatali o kaya naka-cage, kaya nilang isalba yung kanilang buhay. Mawawala sila sa inyo, mapupunta sa ibang lugar.
Pero yung percentage na mabubuhay sila ay mas malaki. Ayan. Kuya Benjitan, good morning. Tita Ani, good morning din. At saka si Mamata Entropa. At saka Mamata Entropa, good morning. At saka si Grace. At saka si Mami Nanay Dading. Pero wala na po tayong sapat na oras. Antabayan na po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantani, Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.